for today's recipe, mas makakatipid ka talaga kung ito ay gagawin natin sa bahay. Kaya naman, tara, wala na patumpik-tumpik pa. Dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng homemade shawarma rice. Tara, simulan na natin. Sa pagsangag naman ng ating shawarma rice, ito ang gamit natin ay garlic oil or red oil ang tawag natin dito. Mas masarap to at mas malasa. Tama-tama sa pang-partner ng shawarma rice. Para iwas dikit, magigisa muna tayo dito ng onion. Ating maraming garlic. So bago tayo mag-add ng any additional pang ingredient, ay dapat translucent na yung ating onion. Ating turmeric powder, konti lang po, mga half teaspoon lang. At syempre, para pampa-enhance pa ng ating flavor at ng kulay ng ating sangag, shawarma rice ay ketchup. 1 tablespoon, 2 tablespoon. I-caramelize natin ng konti para talagang lumabas pa yung lasa ng ating ketchup. Then, isunod natin dito yung ating rice. 2 cups. Pampalasa, syempre paminta. Kung meron kayo din pampalasa katulad ng onion powder, garlic powder, paprika, ay okay naman din yun. Pakabuhaghag ng ating shawarma rice. At para naman sa ating shawarma ulam, syempre magpait muna tayo ng kawali at palagay tayo dito na ating sinisikat na garlic oil or red oil. Uunahin ko muna dito igisa yung ating garlic. Mas marami, mas masarap. Mas gusto ko yung medyo tinutusan ng konti yung garlic. Then ilagay na natin dito yung ating onion. Naluluto na yung ating onion, ilagay natin dito yung ating star anise, ating bay leaf, ating pampalasa talaga ng shawarma, ito yung ating biryani paste. Ito talaga yung pampalasa kasi meron na tong mga lahat ng mga masala, lahat-lahat na po talaga. Kaya yung ating shawarma ulam ay talaga namang shawarma. Igigisa lang natin ito ng bahagya. Bango ng amoy. Then paghahaluin ko dito yung 300 grams na chicken ground or ground chicken at na ating beef ground beef na 300 grams. So ito lang ito over medium heat at kailangan talaga na medyo tagdarin natin siya ng konti para maghiwa-hiwala yung meat. Ngayon kapag available lang sa inyo ay chicken, ground chicken, ay okay naman din yun. Kung gusto nyo lang naman ay beef or pork, ay okay naman din yun. Pero ako gusto ko kasi mas pinagsama yung beef at yung chicken. At palagay tayo dito ng 1 tablespoon ng dark soy sauce. 2 tablespoon ng oyster sauce, 1 tablespoon, 2 tablespoon. Siyempre, pampalasa natin, paminta. This time, ayan, may natural talaga siyang liquid or tubig na lumalabas talaga dito. So, maglalagay tayo dito ng hinaluan kong cornstarch at water mixture. 2 tablespoon ng cornstarch at 2 tablespoon ng water. Lutuin lang ito for another 3 minutes. Garlic powder, onion powder, all-purpose seasoning, asin, at pepper. Lagay tayo dito ng tubig. Sa lapot at talabnaw, kayo na po bahala. Ako po ay nalagay muna ng 2 tablespoon. Yan, para sa akin na ito ay okay na. Tikman natin. Delisyoso. Okay, at sa pag-arrange naman ito ay napakadali lang. Syempre yung ating base ay yung ating fried rice na napakasarap. Amoy pa lang talaga mabubusog ka na. Dahil sa topping naman, nilagay na rito yung ating mga gulay, yung ating repolyo, cucumber, yung cucumber, ang ating kamatis, at ng ating onion.
At instead na original na shawarma meat yung ating ilalagay dito, yung ating giniling. So, ito yung pinadali lang talaga at napakasarap pa. Ang ating sauce na ginawa kanina na ketchup at na ating mayonnaise. And now is done our homemade shawarma rice. Aba, syempre bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mami Shirley, bakit kaya naging color yellow ang ating fried rice? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. Tara na guys, wala na pa tumpik-tumpik pa. Kain po tayo. Wow. Grabe. Para talaga tayong bumili sa mga mall o 'di ba? Instead na bumili tayo doon, mas makakatipid talaga tayo kung ito ay gagawin natin sa bahay. So ayan po guys, maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!